Ang tanong kung gaano nga ba kalayo mula sa isa mong branch, isa mong pwesto, papunta sa isang pwesto ng iyong negosyo, gaano kalayo ang distansya kung magdadagdag ka ng isa pang branch o isa pang pwesto. Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at meron akong 9 years na experience sa pagnenegosyo at meron na kaming 4 na branch ngayon sa ang Zell Salon, ang pangmalakasang salon dito sa Mindanao. So kwento ko lang, no, marami na akong negosyong sinubukan. Una, ikikwento ko sa iyo yung negosyong hindi gumana. Sa negosyong ito yung pangalawa kong negosyo, ang Beef Paris business, no. Nag-start to noong 2019 hanggang 2022. So 4 years, 5 years pala na lugi to, no. At hindi lang isa yung branch ko dito, kundi inabot to ng apat na pwesto na hindi gumagana. So marami akong experience sa pagdagdag ng branch. Unang diskarte ko noon, kasi maliit lang yung parang cubicle type lang siya, or parang maliit lang siya na pwesto. So una kong ginawa noon is nagpwesto ako nung malapit lang sa amin, nung malapit lang sa una kong branch. So mula dito sa isa kong branch, ang gusto ko lang noon mapansin ako ng mga tao na sa bawat kanto may mga pwesto ng Beef Paris ko noon. So inabot siya ng 4 na pwesto. Halos bawat pwesto noon is walking distance lang. At nung nag-start kami ng salon noong 2021, ang Zell Salon, unang-una ko talagang i-consider dyan o ililista dyan o gawing basihan na kung magdagdag ako ng branch o magdagdag ako ng isang pwesto, dapat malapit lang. Kasi dati may experience kami na meron kaming branch sa Digos, 2, no? Dating part owner kami ng isang salon company. So experience namin, meron kaming branch sa Digos, 2, at yung isa sa General Santos City. Excuse me. Tapos ang problema ko noon, napakalayo ng agwat mula Digos papuntang Jensan. Aabutin kami ng 2 oras sa biyahe. Ganun siya kalayo ang pagitan. So kung pupunta ako doon ang mga alas 8 o alas 9, traffic pa yan sa daan, no? Kaya aabutin pa ng mahigit 3 oras, no, para makarating sa pwesto. 3 oras or 4 na oras kasi mahirap din yung daanan. Ngayon, sinabi ko na nagbukas kami ng salon na kung magbubukas ako ng isang pwesto o another branch ng aming negosyo, dapat malapit lang. Kasi kadalasan sa nangyayari, ito rin pagkakamali ng iba, may branch sa Davao, may branch sa Cebu, may branch sa Maynila. Ganon siya kaganda pakinggan na may branch ka sa iba't ibang lugar na yan, sa Maynila, sa Davao, tapos sa Cebu. Pero yung expenses niyan, yung pamasahe papunta doon, i-check mo. Yung produkto, dadalhin mo doon, gastos rin yan. Pero nakadepende pa rin sa kung anong negosyo mo at kung gaano nakabangis yung sistema mo. Pero sa amin, talagang ginawa kong basihan sa negosyo ko ngayon, ang Zell Salon, ginawa naming basihan na dapat kung magdadagdag ako ng isang branch na aming negosyo, dapat 1 oras lang mula sa main ko na branch o mula doon sa bahay namin. 1 oras lang. So ngayon, eto yung nakapaligid sa amin. Una, Kidapawan. Pangalawa, ang kilometer pala o gaano kalayo is ginawa ko rin yung basihan. Dapat mga 1 hour or 50 kilometer lang, 50 to 70 kilometer lang ang layo ng distansya ng pagitan sa pinakaunang branch. So ngayon, ang nakapalibot sa amin, mula sa Digos, 1 hour papuntang Kidapawan. Yan. So, pasok sa amin yan. So ngayon, meron akong branch sa Kidapawan, 1. Tapos, mula naman sa Digos, 1 hour lang papuntang Turil. Ito yung pang-4 na branch namin, ang Turil branch, Zell Salon, no? So, bakit ko ginagawang ganyan, no? Kasi tayong mga negosyante, kailangan solid yung ikot natin. Solid yung
pagpunta natin kasi kakain niya ng oras, kakain niya ng expenses, ng gasolina at ng sakit sa ulo. Magbabiyahe ka palang stress ka na, di ba? So maraming kakainin diyan, maraming i-consider diyan. So ngayon, dapat yung branch ko isang oras lang at 50 kilometer lang dapat ang layo mula sa pinakaunang pwesto ko. Nang dahil sa ganyang pag-iisip, pag-uutak, makukonsider ko na, matatansya ko na hindi ako pwede rito mag-branch. Hindi ako pwede dito mag-branch. Kasi dapat malapit lang. Dapat isang oras lang makakarating na ako. Kasi, halimbawa ito, may experience kami sa branch namin sa Turil dati, ay sa Kidapawan dati, nagkaroon ng bising oras. Talagang busy na hindi kayang i-handle ng tauhan namin doon. So, ang ginawa ko, nagpadala ko ng staff doon, 2, sakay ko sa van or sa bus para maging maging backup kasi hindi kaya nila i-handle. Pero dahil doon sa malapit lang, isang oras lang yung pagitan, kaya naming solusyonan yung ganong problema. Eh ngayon, kung ang branch ko nasa Cebu, walang staff doon, ano mangyayari? Wala, di ba? Alam nga naman, pasakayin mo pa ng eroplano, pakuhaan mo na pa ng ticket. Pero kanya-kanya pa rin yan kung paano mo siya titingnan. Sa amin kasi, gusto ko na magamit, hindi masayang yung oras, hindi masayang yung pagod mo, yung oras mo, yung expenses mo. Kasi, dapat kasi sa ating mga negosyante, pag magba-branch na tayo, lagi mo yang ililista yung expenses mula dyan, papunta dun sa kabila. Pati yung gastos mo sa oras. Kasi pag hindi mo yan nailista, nakatingin ka lang sa benta doon o sa kita doon, wala. Akala mo lang may benta doon, may kita doon. Pero pag minusin mo lahat, walang matitira kasi kinakain na ng expenses. So, ganyan ko tinitingnan kung gaano kalayo mula sa isang branch papunta sa isang branch. Pero, yun na nga, kanya-kanya naman tayo ng paniniwala sa pagnenegosyo. Sa akin lang, gusto ko lang sagarin yung oras at yung oras o gastos na maaari ko pang matipid. At isa sa pinaniniwalaan ko sa pagnenegosyo talaga, no, sa pagdadagdag ng branch, wag ka munang mag-branch o magdadagdag ng pwesto kung pinakauna mo pang pwesto hindi kumita, no? So, magandang ilista nyo rin yan. Hindi pwedeng atat ka lang magpwesto, atat ka lang mag-branch para maganda pakinggan. Kasi, experience ko rin yan, no? Last 5 years ago, experience ko yan, gumawa ako ng 4 na branch ng puro lugi. Walang kita yung mga yon, no? Kaya binago ko na yung pananaw ko ngayon na dapat kung mag-branch ka, dapat yung may kita naman, di ba? Huwag kang mangutang para makapag-branch, para mapagmayabang mo lang sa ibang tao o sa ibang negosyante na marami kang pwesto, marami kang branch. Kaya dapat mo ring ilista. At ang pagnenegosyo talaga ay napakahabang problema, napakahabang laban. At isa sa pinaniniwalaan ko na kung gusto mo, gusto mo. Kung gusto mong umasenso, trabahuin mo. Kung gusto mong magbago ang buhay mo, trabahuin mo. Walang katapusang trabaho. At sa mga negosyante diyang namomblema ngayon sa kanilang negosyo, tandaan mo, ginusto mo yan, solusyonan mo. Yan lang, magandang hapon sa atin. Ay, umaga pa pala sa atin. At huwag kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Ako si Jeff Singko, nagsasabing kumbati. Bye-bye. Trabaho pa tayo.